Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Joselito Jimenez, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang umaambon na hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 16 ng buwan ng Setyembre. Kaya pala maulan. Yung low pressure area sa silangang bahagi ng Quezon, isa ng ganap na bagyo. Tinawag sa pangalang Bagyong Mirasol. Ganda naman ang pangalan. At good news. Abay, pagtaas ng sweldo ng mga empleyado ng mga GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporations, aprobado na ng Pangulong Marcos. Sana all. Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police alertado na sa kasadong malaking kilos protesta kontra korupsyon sa September 21, araw ng Linggo. Palpak na flood control project sa Bawang La Union. Meron din sa La Union. Nabuking ni DPWH Secretary Vince Dizon. Investigasyon naman ng Independent Commission for Infrastructure sa anomalya sa flood control projects, hindi duplikasyon sa trabaho ng DOJ at Ombudsman ayon kay Secretary Boying Remulla. Di ba pati NBI nag-iimbestiga din? Vice President Inday Sara Duterte Carpio tumarap sa budget hearing sa Kamara ayon ang sumagot sa paglustay sa controversial na confidential funds. Dalawa sa tinaguriang BCG Boys. Kinansela na ng LTO ang kanilang driver's license. Andito pa kaya sila? Di kaya tumakas na ang mga ito? Metro Manila Mayor sumirit naman na dapat may formal acceptance ang lahat ng mga national government projects. At street parking ban sa Metro Manila, tuluyan ng ipatutupad ng mga LGUs ayon sa MMDA. At Supreme Court nakapagtala ng pinakamaraming bar takers. Pumala sa mahigit 11,000 ang mga examinees. At ilang kaya ang magiging abogado sa kanila? At ngayon sa detalye ng ating mga balita, ako po si Deo Macalma. Habol si Miss Thea Corpus. At sa ating balita sa bagyo, isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, dako alas 2 ng hapon, kanina ay naging isa ng tropical depression. Ang sama ng panahon na namataan sa silangang bahagi ng Infanta, Quezon. Ito ay tinawag na sa pangalang Bagyong Mirasol. Ito na ang ika-13 bagyong pumasok sa bansa ngayong taon. Sa ngayon ay magiging maulap ang panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Dulot nga ng nasabing sama ng panahon.
Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Compensation and the Position Classification System na siyang magbibigay ng dagdag sahod naman sa mga empleyado ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ginawa ng Pangulong Marcos ang anunsyo sa selebrasyon ng GOCC Day sa Malacanang kaninang umaga. Naniniwala ang Pangulong Marcos na nararapat lamang na bigyan ng dagdag sweldo bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga empleyado na patuloy na nagpapalago ng kita sa kanilang mga kumpanya. Para sa mga GOCCs na nakapagpatupad ng Compensation Classification System, magiging retroactive ang kanilang salary increase mula January 2025 kapag nakatanggap na ng authority mula sa Government Commission for GOCCs. Kasabay nito ay pinagtibay din ng Pangulong Marcos ang pagbibigay ng medical allowance para sa mga empleyado ng mga GOCCs depende sa kakayahan ng kanilang mga kumpanya. Ngayong taon, nakalikom ng kabuang 116.8 billion pesos ang pamahalaan mula sa mga dividendo ng 53 GOCCs at kabilang na nga dito ang PAGCOR, PCSO at iba pang korporasyon ng pamahalaan. Samantala, baka daw umabot ng 100,000 katao. Wow, dami ha? Ang lalahok sa nakasang kilos protesta sa Luneta at EDSA sa darating na linggo September 21. Ang anibersaryo din ng deklarasyon ng marsyal law ng dating Pangulong Ferdinand Edril Marcos Sr. noong September 21, 1972. Sa panayam ng Damdaming Bayan, sinabi ni Professor David Michael San Juan, National Convener ng Tama Na o Taong Bayan, ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, na napagkasundan nilang idaos ang dalawang venue para matiyak na marami ang makakadalo. Ayon kay Professor San Juan, may 700 katao ang kumakatawan sa iba't ibang grupo na pumirma sa kanilang unified statement, ngunit posible umabot daw sa 100,000 ang lalahok sa kanilang rally. Narito si Professor San Juan. Maaring maabot ang 100,000 na katao batay sa public reaction no, sa mga nakaraang araw at sa pagsasabi ng mga tao na galit na sila at sawang-sawa sa korupsyon. No, may mga nag-viral na open letter ng mga kababayan natin na talagang sila raw ay tinatamad na sa trabaho kasi para saan pa ang trabaho kung halos wala na tayong naiipon, nauubos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. At yung malaking buwis na ibinayad natin, malalaman lang natin na pinambili ng bag, pinambili ng magarang sasakyan, pinang-travel sa Europa ng mga nepo babies, ika nga. Tiniyak naman ni Professor San Juan na naipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para matik ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa mga isasagawang kilos protesta. Kaya magkakaroon din sila ng mga marshals para hindi naman tayo matulad sa bansang Indonesia at Nepal at Serbia. Natumuli si Professor San Juan. Makikipag-coordinate naman po via the mayor's office. So may mga marshals din, may committee po na naka-assign. At bukas, tama po, no, Miyerkules bukas, may separate po tayong press conference alas 10 ng umaga. Ipapaliwanag natin sa ating mga kababayan ano ang dadalhin, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang papunta sa protesta at habang nandoon na sa Luneta. Para masigurado na maayos, payapa at saktong pagpapahayag ng galit at paghingi ng aksyon ang gusto nating mangyari at walang magkakasakitan. Flash Report.
Ito na po mga kaibigan ang hinihiling ng mga nagpoprotesta, ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Papalitan na ba si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Aris number 12 mula sa Kamara, Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay, papalitan na si House Speaker Martin Romualdez. Ang impormasyon sa amin ngayong hapon, Lakay, magaganap ito sa opening ng sesyon alas 3 ng hapon. So kami ay nakaantabay lahat dito sa Kamara pero walang nangyari. Dahil sa impormasyon, si House Speaker Martin Romualdez maging si House Majority Leader Sandro Marcos ay nasa Malacanang at kasama at nakikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa impormasyon ay mag-leave sa kanyang pwesto bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. May naganap kanina sa sesyon at inantabayaran namin pero maagang sinuspend ang session, Lakay, until tomorrow. Siguro bago mag alas 4 ng hapon ay suspended na ang sesyon ng Kamara at tinatanong namin lahat ng mga mamabatas pero hindi sila nagsasalita. Pero maugong ang pagpapalit ng liderato sa Kamara at ang maugong napapalit sa liderato ay si House Deputy Speaker Faustino Boji D ng 6th District ng Isabela, Lakay. Unang lumutang ang pangalan ni Ronaldo Puno ng Antipolo, Duke Frasco ng Cebu, Toby Tiangco ng Navotas at Albi Benitez ng Bacolod. Pero ang gray area sa rules ng Kamara, pinapaliwanag kanila kay ni House Secretary General Reginald Velasco, hindi daw kasi pinapayagan sa House rules na mag-leave lamang of absence ang isang House Speaker, kundi dapat tuluyang itong magbitiw sa pwesto. Kasi ang ugong dito, Lakay, ay magli-leave lamang sa kanyang pwesto itong si later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. At pansamantala ay itatalaga ang kanyang isa sa mga Deputy Speaker na si Faustino Boji D ng Isabela. So ito yung sinasabing gray area ni Congress o ni SecGen Reginald Velasco kanina at ito daw ay pag-uusapan bukas kaya ang maugong dito Lakay ay bukas ganap na alas 3 ng hapon malalaman na ang formal na pagpapalit ng liderato dito sa Kamara. Patungo kung hindi magbabago ang plano ay House Speaker Martin Romualdez patungo naman sa kanyang Deputy Speaker na si Boji D ng 6th District ng Isabela. Ito rin ay siguro kung magbabago at matutuloy dahil ang impormasyon nga ay nasa Malacanang ngayon. Si Speaker Romualdez kasama si House Majority Leader Sandro Marcos at nakikipagpulong sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan, Lakay, hinihingi na ang resignation itong si Romualdez bilang House Speaker dahil sa mga alegasyon nga na isa siya sangkot sa flood control project anomalies. At the same time ay bukod pa sa ilan pang mga bintang ng mga iba't ibang grupo. Kaya siguro ay pinagbigyan niya na yung pressure. At para hindi daw masyadong makaladkad ang imahe ng Kamara, ay magpapalit na ng liderato ang Kamara. At ang impormasyon niya ay from House Speaker Martin Romualdez, ang ipapalit ay ang kanyang Deputy Speaker na si Faustino Boji D ng 6th District ng Isabela. Ang formalization, Lakay, ng transition ng pagpapalit ng liderato ay isasagawa bukas sa pagsisimula ng session dito sa Kamara. Yes, Lakay. Milky, mag-re-resign ba o magbubutuhan pa sa Kamara bukas para formal na mapalitan si Speaker Romualdez? Ang term kasi nilalakay dito ay magle-leave of absence lamang siya as House Speaker. Pero ang sinasabi nga ay mukha daw wala yun sa House rules. Either siya ay mapatalsik sa pamagitan ng botohan o kaya naman ay bumaba siya sa pwesto at magpapalitan ng bagong House Speaker. Kasi ngayon ang sinasabi ay mag-leave of absence lamang siya as Speaker of the House. Itong si later Representative Martin Romualdez. Siguro itong mga gray area na to, Lakay, ay maayos ang bukas bago magsimula ang sesyon dahil formal na magaganap daw yung transition bukas ng hapon alas 3. Inaabangan namin nga at sinabi ko na rin kanina na magdagaan-tabay kami sa isang napakalaking ganap dito sa Kamara at ang sabi niya kinumpirma na napapalitan itong si
Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker at ang kanyang Deputy Speaker na si Faustino Boji D ng 6th District ng Isabela ang umano'y papalit sa kanya. Kung masusunod yung plano na siya ay mag-leave of absence lamang bilang House Speaker o tuluyan na siyang bababa sa pwesto at magiging kinatawanan lamang ng Leyte Talakay. Ano nga mangyayari kay Congressman Saldi Ko Manang Milky? Di ba siya ay Deputy Speaker din yata kung hindi ako nagkakamali? Isa rin siya lakay sa mga House leaders pero wala siyang hinahawakang committee chairmanship. Kung matatandaan mo, siya ang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress. Pero nang matapos ang 19th Congress at magbukas naman itong 20th Congress, hindi na namin siya nakita at sa mga informasyon nga ay umalis siya patungong Amerika for medical leave. Ang tanong mo lakay kung ano mangyayari sa kanya, ang sabi naman ay ng liderato ng Kamara, bukas sila sa anumang mga investigasyon. Ang sabi rin ng House Infocom, kung kailangan daw paharapin itong mga inaakusahan ng mga mababatas, headed by Speaker Romualdez, ay ihaharap sila para ibigay naman ang kanilang panig kaugnay ng alegasyon na sangkot sila sa flood control project anomaly. Si Congressman Sandro Marcos, ano ang posisyon niya ngayon sa Kamara Manang Milky? House Majority Leader. Actually, lakay siya yung umugong na siyang ipapalit bilang House Speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. Pero baka naisipan na mukhang hindi naman maganda dahil masyadong alam mo na, Speaker of the House tapos ang Pangulo naman ang kanyang ama. So lumutang ang kanyang pangalan. Actually, ang inaasahan namin talaga si Representative Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Pero ang sabi ng ating mga nakausap, talagang kinukonsidera talaga si Congressman Sandro Marcos. Pero nag-giveaway ito at pinagpilian nga ang ilan sa mga lumutang na pangalan. Pero definitely ang nanaig daw ay itong si Congressman Boji D ng Isabela. Isa sa mga tinignan nila lakay na naging criteria para maging House Speaker, isa siyang Ilocano. Ayan. DJ Banger, ayan na. Mas kampandero ang presidente sa isang Ilocano at hindi lang yan. Kilala ang pamilya D, yung kanilang lolo niya yata o tatay, si dating Governor Faustino D. Sr. dyan sa Isabela. Yan ay loyal follower noon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Manamilki. Oo, yes, lakay. Ang sabi nga ay isa sa mga criteria na talagang tinanggap din ni Pangulong Marcos ay ang pagiging Ilocano nitong si Congressman Boji D. At the same time ay mukha naman daw walang record ng anumang makasisira. Hindi lamang sa kanya bilang uupong House Speaker, kundi maging sa imahe rin ng Kamara. Kung sakaling matuloy nga ang plano na siya nang ipalit kay House Speaker Martin Romualdez. Actually, marami ang nagulat. Actually, last week pa sana ito, Manang Milky, ha? Binabanggitan natin ito last week pa. Ayan. Kaya lang ngayon lang natuloy. Ayan, kasi hindi masyadong kilala si Congressman Boji D. Ayan, Faustino Boji D. III. Ayan, the third siya. Ang kilala yung mga binabanggit mo lakay, yung kanyang mga nakatatanda na mga kamag-anak. Yes, yung kanyang lolo, ang kanyang ama, yun ang mga kilala ng mga Congressman June D. Ayan, in the second. Pero yung, even dito sa Kamara lakay, tahimik ito, siya, Congressman Boji D. Yes, at nabibihirang magbigay ng mga statement, o kaya ay umattend sa mga committee hearings. At the same time ay, pero isa siya sa mga House leaders. Kasi ang kondisyon na ipapalit na House leader o House Speaker ay dapat isa sa mga Deputy Speaker. Kaya ito yung napili rin ni Speaker Martin Romualdez, si Faustino Boji D ng 6th District ng Isabela. Dahil din sa criteria, ayon nga daw kay Pangulong Marcos, isa siyang Ilocano. At saka isa pang factor dyan naman ng Milky ay yung kanilang partido. Ayan, ito ang malakas na partido, matatag, yung NPC, Nationalist People's Coalition, na itinatag pa ng dati Ambassador Danding Kuhangko at andyan ang kanilang patron, si Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Oo. Kung NPC siya lakay pala ay kapartido niya sa Senate President Tito Soto. Yes.
Oo. Okay. So yan na kayo mga ganap na alam kong alam mo na last week pa. Na-delay. Oo, nag-leak ito pero siyempre gusto nating opisyal na talagang mangyayari. Ito ay actually maraming nalungkot dito sa Kamara kanina at mga Bakit? congressmen din. Maagang nag-suspindi ng sesyon na alam namin na meron ng ganap na mangyayari. So inaabangan namin Ay. na mga alas 3 ng Oo hapon. nga pala. Pero ang sabi nga nila ay bukas na lamang daw para sa official transition dahil nasa Malacanang itong si House Speaker Martin Romualdez at si House Majority Leader Sandro Marcos kausap si Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre malungkot yung ibang congressman, yung lalo may mga posisyon na manang Milky, yung mga may mga chairmanship dyan. Parang sa Senado yan, pagka nagpalit ng leader, palit din ang chairmanship sa mga mahalagang mga komite. Totoo lakay dahil kasi simula pa lamang ng 20th Congress, hindi ko alam kung ito yung agad na gagawin ni Congressman Boji D. Yung pagpapalit ng liderato ng iba't ibang mga committee chairman at yung mga posisyon ng mga House leaders. Pero abangan yung magiging transition bukas mula kay House Speaker Martin Romualdez patungo naman sa umano'y magiging bagong House Speaker, si Congressman Faustino D. ng lalawigan ng Isabela. Okay, maraming salamat Manang Milky. Ay, teka muna. Malem, lakay. Anong latest kay VP Sara? Ayan, approve ba yung kanyang 900 million na proposed budget for 2026? Alam mo, lakay, ang napansin ko sa vibes niya, yung mag-defend ng kanyang budget sa Sino? plenaryo, Congressman Pepito Alvarez. Oh, Ang sabi ni... ng Palawan? Sabi ni Pepito? Palawan, oo. Hindi si Alvarez na Lakay. former speaker, hindi si Bebot Alvarez, Pantalyon. Hindi, lakay. Eto, Oo, yung taga-Palawan. taga-Palawan, Ang sabi ni VP Sara Lakay, yung kung ang kanyang attitude last year ay talagang palaban siya. 2 years ago pala, kasi last year hindi siya pumunta 2 years ago talagang palaban, talagang nakipagtalo sa mga miyembro ng komite, House Committee on Appropriations. Ngayon? Pero kanina ay napakakalmado niya. At pinagbigyan niya rin yung request ng minority na magkaroon ng interpellation. Ibig sabihin, tanungin siya. Pumayag siya na matanong ni Congressman Antonio Tino at ni Rene Co. Doon sa issue ng frequent travels niya. 13 travels from July 2024 up to present at yung gastusin sa Office of the Vice President. Lahat yan ay sinagot niya. Si Congresswoman Franz Castro hindi nagtanong? Ay, hindi na siya Congresswoman Lakay, pero andito hindi siya na ba? kanina. Oo, kasi miyembro siya ng civil society organizations na magbabantay sa pagtutok sa panukalang budget for 2026. Ang sabi nga ni VP Sara kanina after ng House hearing sa aming ambush interview, ay nag-behave daw siya dahil ayaw niya daw ma-pressure ang kanyang magiging tagapag-depensa ng kanyang budget sa 2026. Sa plenary, si Congressman yung taga-Palawan Lakay, Alvarez, Pepito Alvarez. Oo. Jose, ayan, Pepito Alvarez. Siya ay more than 80 years old na. Talaga. So ayaw niya Congressman daw pala bigyan siya. ng sakit. Dating governor yan. Ayaw ng sakit ng ulo. Tsaka ano yan, magaling humimas yan. Si Congressman Pepito Alvarez. Si Mr. Hilday. Oo. Siya ngayon ang siya magdi-defend sa budget ng OVP for 2026 sa plenaryo. Sabi nga ni VP Sara, ayaw niya na daw maging tense ang sitwasyon kanina. Kaya nag-behave siya dahil naawa naman daw siya sa kongresista ng Palawan na more than 80 years old na. At saka binulungan yata, advice yata ni yung isang Dos Maria. Ayan, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Before na sumalang kanina, nagbulong-bulungan sila. Nag-usap-usap, di ba? Oo, Lakay. Actually, yung maraming nagtatanong, pupunta pa, pero nung nakita ko sa committee room na nandoon, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, it's a signal na darating si Vice President Sara Duterte. Hindi na ba naungkat yung si Mary Grace, si Piato, si Fernando Tempura, mga ganon? Hindi na naungkat. Natanong natanong pa rin. Ni Congressman Tino yan Lakay kasi yung issue nga na
hindi na ipaliwanag kung saan pinunta o napunta yung budget, naubos in 11 days. Sa mga lumabas doon, ang sabi ni VP Sara, kung gustong makita yung records ng ganyan, ay itanong na lamang daw sa COA. Okay. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Naibaga Malem Lakay at yan So, ang mga ganap dito sa Kamara. So, approve na yung 900 million o hindi pa? More than 900 million Aba? approved dito sa budget deliberation Lakay, pero ini-defend yan ni Congressman Pepito Alvarez sa plenaryo. Ayun. So masasabi nating approved pag ito ay pinagtibay na sa plenaryo. Ganun pala ang proseso niyan. Ayan, Oo. after Kasi ngayon, ang difference Lakay kaya sinasabing budget deliberation, pinapaliwanag lang nila kung saan mapupunta yung pondo for next year. Ngayon, kapag ito ay sumalang na sa plenaryo, ang tawag doon ay budget hearing. Ayun. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Pasalamat siya kay Pasalamat siya kay Congressman Don Pepito Alvarez. Magandang hapon, Lakayaan ng mga pinakabagong ganap dito sa Kamara. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. So, para po sa mga kabubukas lang ng kanilang radyo, ayan, monitor, ang House Speaker, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay papalitan na po ni Deputy Speaker Faustino Boji III ng 5th District ng Isabela. At yung detalye niyan ay pinag-uusapan pa sa Malacanang. Dahil andun ang House Speaker Romualdez, bumigay na, at Congressman Sandro Marcos kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos. So bukas po, bukas daw ang formal announcement at change of leadership sa Kamara de Representantes. Para kay Congressman Boji D ng Isabela, congratulations and good luck. Flash Report. Flash Report! Babalikan natin na lang pang detalya ng ating mga balita. Abay, ano ito Malacanang bukas sa mga mungkahi na bigyan ng karagdagang kapangyarihan ng ICI. Ayan, wala daw ngipin, kaya't wala yatang, pero may power to subpoena, pero may power bang mag-signed in contempt ang ICI? Isang religious leader, inaresto naman sa lalawigan ng Rizal. Sino siya, At dalawa sa tinaguriang BGC boys, kinansela ng LTO ang kanilang driver's license. Bali, wala yan. May mga driver naman sila. Ay, nako. At eto palpak na flood control project sa La Union. Kaninong project ito Ayan, nabuking ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang detalye po ng balita sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Isa Suntay, at Kuyang Larry Francisco, kanap ng alas 4:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you.
Merry Christmas, Miss Wina Binauhan. Merry Christmas, Lakay! 100 days na lang bago Wow. ang Christmas. Ang bilis na nga panahon, 100 days na lang pala. Ayan, Pasko na. At balikan natin oras, Miss Wina. Ang ating oras, 4:45 ng hapon. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, ang palasyo, ang Pangulong Marcos bukas daw sa mapanukala na bigyan ng karagdagan pangkapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure. Aris 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, Wina, welcome sa Malacanang ang mga panukala na maisabatas at bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang katiwalian sa implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang naihaing Senate Bill 1215 at House Bill 4453 ay patunay lamang na suportado ng mga mambabatas ang paglikha sa komisyon. Isinusulong ni Senate President Tito Soto ang pag-institutionalize sa independent body na mag-iimbestiga sa korupsyon sa mga government infrastructure projects, partikular ang flood control projects. Layo naman ang panukala sa Kamara na mabigyan ng contempt power ang ICI. Ayon kay Castro, bukas ang palasyo sa mga suhestyon, kaya naman susuportahan nito ang mga hakbang na pabor sa interes ng publiko. Narito si Jose Castro. Malamang nakita rin po ng mga mambabatas kung anong kahalagahan ng ginawa ng Pangulo na mag-create po ng Independent Commission. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission ito. Dahil isa lamang din po ang adhikain nito, iisa ang layo nito. Mapanagot ang dapat na mapanagot. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Lat Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Show cause order naman ipinag-utos sa mga opisyal ng Meta of Facebook Philippines. Ang buong detalye sa report ni RH28, Raymond Dedpaas. Raymond? Pinaisyuhan ng show cause order ng Senate Committee on Games and Amusement ang mga opisyal ng Meta o Facebook Philippines dahil sa hindi nila pagdalaw sa hearing ng committee hinggil sa problema ng online gambling. Iminungkay ito ni Senador Risa Hontiveros na inaprobahan ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng komite. Ayon kay Tulfo, nagagamit ang Facebook para makapanghikayat sa pagsusugal online dahil matapos tanggalin ang link ng mga online gambling companies sa mga e-wallets, ay lumipat ang mga ito sa iba't ibang social media platforms, partikular ng Facebook. Sa sulat na pinadala ni Genixon David, Public Policy Manager ng Facebook Philippines, hindi sila makadalo sa hearing dahil nakabase sa Singapore at Amerika ang kanilang mga eksperto. Ganun pa man ay nakahanda umano itong makipagpulong sa team ng komite o magpadala ng kanilang position paper. Hindi nagustuhan ito ni Tulfo dahil ang kailangan ay humarap sila sa committee hearing. Ang Facebook ay siyang nagagamit umano sa promotion ng online gambling sa ngayon. Narito ang bahagi ng pagdinig. Dun sa sulat ng chair sa Meta Philippines office, the chair may wish to consider issuing them a show cause order why they should not be subpoenaed. Tama, Madam Chair. That's what we're going to do. Exactly. To issue a show cause order why they should not be subpoenaed for not attending and for not complying with our request to attend. This is a hearing. We have a problem here, and this is a national problem. Hindi po ito problem na sa Metro Manila. Problem po ito ng mga tao. And imagine, Senator Risa, there's like 65% of Filipinos are hooked in online gambling. Ang bahagi ng pagdinig ng Games and Amusement Committee kung saan dinaluan nila Senador Risa Hontiveros at ang chairman na si Senador Erwin Tulfo. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpaas. Samantala, AFP at Philippine National Police tutulong sa DPWH sa pag-i-inspection sa mga flood control projects. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel.
Hinihintay na lamang ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang formal na request mula sa Department of Public Works and Highways para tumulong sa inspeksyon sa mga flood control project. Kasunod yan ang pahayag ni Secretary Vince D. Pasaklolo siya sa militar at pulis siya para makover lahat ng proyekto sa buong kapuluhan. Balitaan sa AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na handa silang maglaan ng security assistance sa kagawaran. Kabilang naman sa inihintay ni AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad ay ang espesipikong mga lokasyon kung saan kakailanganin ang kasundaluhan depende sa matatanggap na sumbong ng DPWH. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Kung ano po yung role namin that will assist DPWH to be able to fully implement their projects, gagampanan po natin. And sa mga inspections din po for security assistance and other matters that the AFP can assist, we are very willing po to support the DPWH on this. Sa bahagi naman ng Philippine National Police, inatasan na ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ang mga regional at local police office para makipag-ugnayan sa DPWH. Magkakaroon indicated teams ng PNP para sa pagbagay sa mga site inspection personnel. Itinida na Nartates na PNP ang expert sa bigay ng seguridad, kaya itiyakin nilang ang magiging pagka pang aktibidad. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, implementasyon ng redistricting sa BARM ipinatigil muna ng Korte Suprema. Ang buong detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Kaya lakaya, pinagutos ng Supreme Court ng pasamantalang pagkapatigil sa implementasyon ng Bangsamoro Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 sa inilabas na TRO o Temporary Restraining Order matapos ang Agbanca session ngayong araw. Iniatas sa Supreme Court sa COMELEC, Bangsamoro Transition Authority o BTA at yung pang kinaukulang otoridad na huwag munang ipatupad ang bagong batas. Ayon sa Supreme Court, epektibo agad ang TRO habang nakabinbin ang final na resolution sa mga petisyong inihain ng ilang grupo at individual na kumakwestiyon sa legalidad ng nabanggit na redistricting law. Kasabay ito, inutusan din ng Supreme Court ang COMELEC at BTA na magsumite ng kanilang komento hinggil sa mga nakabinbing petisyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, may mga nagrarally naman sa labas ng Kamara de Representantes sa Quezon City. Ito'y laban pa rin sa korupsyon. Anong grupo ito at marami ba sila? Aris number 27, Noche Kakas. Please come in, Noche. Lakay, nagsagawa ng kilos protesta ngayon itong United People's Initiative dito sa harapan ng House of Representatives sa Batasan Road, Lungsod, Quezon. Ang panawagan nila ngayon na lakay ay yung kontra-korupsyon ng ilang mambabatas na umano'y sangkot dito sa flood control projects anomaly. At yung mga nagkikilos ngayon dito lakay ay napag-alaman natin na kagabi pa pala nag-overnight na sila dito hanggang sa mga oras na ito. Dito na sila natulog, humiga sa bangketa nitong Batasan Road. Habang yung mga dumadaan naman na lakay ng mga motorista ay nagbubusina rin sila, nagpapakita rin sila ng suporta dito sa mga nagrarally ngayon sa harapan ng House of Representatives sa South Gate dito sa Batasan Road. At hindi sila aalis dito lakay hanggat hindi ang binabanggit dito lakay kung kinakailangan matulad doon sa ibang bansa ay gagawin nila
na para ipadama yung nangyayaring korupsyon ngayon dito sa bansa. Sir, mga ano po, kumusta po yung sitwasyon ngayon dito? Pasensya na po, sir. Medyo, ano po kami? Ayan, yung mga kapulisan dito lakay ay naalarma at mukhang magdadagdag pa sila ng pwersa para mabigyan ng proteksyon itong labas ng House of Representatives. Aris sa 27, si Kakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba nating balita, dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa nakita nilang kalagayan ng palpak na flood control project sa Barangay Akaw at Bawang sa La Union. Ininspeksyon ng Kalihim at Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Investigator and Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang naturang proyekto ngayong araw ng Martes, September 16. Batay sa mga papeles ng DPWH, idineklarang tapos na ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 180 million pesos pero kitang-kitaan niya ng Kalihim na hindi pa ito tapos. Sabi pa ni Dizon, super substandard ang ginamit ng mga materyales sa proyekto at nagmukha na lamang itong kinabit lang o props na hindi makatutulong sa pagpapahupa ng baha. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte Carpio na nasa maayos na kondisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang siya nakulong sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Sa ambos interview sa Kamara kanina, sinabi ng Vice Presidente Sara na nakausap niya ang kanyang ama noong nakalipas na Biyernes. Ito'y kasunod ng pahayag ng legal counsel ng dating Pangulong Digong na si Attorney Nicholas Kaufman. Nahirap na wanong makaalala. Kaya hinihiling nilang hindi na dapat sumailalim pa sa trial sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Pero tumanggi si VP Sara na ilahad ang iba pang detalye ng kanyang pag-uusap ng dating Pangulong Digong dahil bawal umanong ipahayag ang usapan nila sa loob ng ICC Detention Facility. Narito si VP Sara Duterte Carpio. Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Tuesday na. Last Friday siya tumawag. It's okay. Paano okay? Can you elaborate that? It's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. Nakaalerto ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa malawakang kilos protesta sa September 21 laban sa korupsyon at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, kinikilala nila ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapahayag ng galit ng taong bayan pero hindi ito rason para maghasik ng ilang kaguluhan at karahasan. Kaugnay nito, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kasado muling magtaas ng full alert ang National Capital Region Police Office kahit na walang nakikitang banta ang Manila Police District. Is gagamitin natin yung same formula na kung saan ito yung binigay ni SITD. Nasa tingin mo lang natin is naging effective naman po. Titignan po natin yung level ng threat. Pero katulad po na nabagay ko sa inyo, wala po na tayong natatanggap na anong pong banta. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na internal memo lang ng militar ang nakataas nilang red alert at hindi dapat pagmula ng panik. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang AFP sa September 21 rallies na tatauhan ng PNP bilang law enforcement agencies. Of course, we are very vigilant. So, titignan natin ano pa yung iba't ibang maaring mangyari para syempre nandun dito yung mga contingency measures natin that are in place. But again, I would like to emphasize law enforcement and peace and order is the primary role of the Philippine National Police for this. So
So the Armed Forces of the Philippines will play a supporting role for the law enforcement and peace and order. Balita mula naman sa abroad, Amerika at Israel. May pasaring para sa mga Arab mediators at Hamas sa nagaganap na pagpupulong sa Doha, Qatar. Alamin natin ang detalye mula kay James Galange. James. Nakay, muling iginiit nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tatargetin pa rin nito ang mga lider ng Hamas kahit nasa panig sila ng mundo. Yan ay kasunod ng muling pagpupulong ng mga opisyal ng militanteng grupong Hamas sa Doha, Qatar para muling pag-usapan ang kasunduang pangkapayapaan. Noong nakaraang linggo nga, matatadang pinasabong ng Israel ang ilang mga gusali sa Doha na pininiwala ang tinutuluyan ng mga opisyal ng militanteng grupong Hamas. Para naman ng Estados Unidos sa Arab mediators na mas maging constructive ang kanilang magiging pananaw at isipin ang mas nakabubuti sa Gaza, hindi alintana kung sinong panig ang kanilang tinutulungan. Kasunukuyang nasa Israel si U.S. Secretary of State Marco Rubio upang may pagpulong kay Netanyahu, kasabay din ng pagpupulong ng nagaganap sa Qatar. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang sports, Filipina 5 kabilang sa Group A ng unang FIFA Futsal Women's World Cup 2025. Ang detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Nahati na ang mga kupunan para sa kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 kung saan napunta ang Pilipinas sa Group A kasama ang World Number 14 Poland, World Number 31 Morocco at World Number 6 na Argentina. Ginanap ang draw ceremony nitong Lunes sa Taguig kung saan lumahok ang futsal legend na si Falcao, dating Croatian player na si Tihana Nemkic, Filipina captain Heidi Long at alas Pilipinas player Vanny Gandler. Ayon kay Philippine Football Federation President John Gutierrez, malaking karangalan para sa bansa ang maging host ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa November 21 hanggang 7 sa Pasig City. Nagpasalamat din siya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino sa buong suporta. Magsisimula ang kampanya ng Filipina 5 kontra Poland sa opening match ng Group A. Sa kasalukuyan, sila ay sumasailalim sa training camp sa Japan bilang bahagi ng preparasyon kung saan mula sa 20-woman pool ay mabubuo ang opisyal na 14-women roster. Ang finals ay nakatakda sa December 7 kung saan itataas ng mananalo ang unang tropeyo ng FIFA Futsal Women's World Cup. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang showbiz, Miss Wina. Edu Manzano, may kwelang patama na naman sa gitna ng mga isyu ng korupsyon kasabay ng kanyang 70th birthday. Aba, 70 anyos na si Edu. Ayan. Ayan, sa detalye, Angelica Cosme. Nagdiwang ng 70th birthday si Edu Manzano at kasabay niyan, idinaan na naman ng veteran TV host actor sa mga AI-generated photo ang patama sa mga korap na politiko. Mayroong mistulang nagbublow ito ng crocodile kick habang napapalibutan ang mga tila opisyal ng gobyerno. Mababasa rin sa mga kunwaring food cart ang cotton candy, Nepo nuggets, overpriced french fries, corrupt corn at pork barrel barbecue. Habang mayroon ding buwis buhay bridge at tarpaulin kung saan nakasulat ang pagbati para sa biro nitong tawag sa sariling Engineer Edu na pasaring naman sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Caption ito sa viral post, birthday ko pero pera mo. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa netizens na naaliw sa mga patama ng TV host. Habang sa kanyang pinakahuling post, hindi na AI-generated photos kundi kuhang larawan na mula sa totoong selebrasyon ng kanyang kaarawan kasama ang mga kaanak at may hashtag pang walang Nepo Baby. Pero ang netizens tila nalito na tuloy at napakomment na lang ng akala ko AI pa rin. Bukod sa pagiging aktor at TV host, si Edu Manzano ay dati ring nagsilbi bilang Vice Mayor ng Makati. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi yata kasama si Lucky Manzano. Ayan. Di ba nanalo si Lucky o unlucky siya? Hindi nanalo nitong... Hindi nanalo Lakay. Unlucky siya. Ayan. Maraming salamat, Angelica Cosme.
At bago tayo magpaalam, abay, batiin mo natin na happy birthday ang, mga brethren, mga kuyang nating general, batiin ninyo, ha? Si Kuyang General, dating PNP Chief Raul Bacalso, ba? Binabati ng mga kapans. Happy birthday pa kay General Van Luspo, ba? Kuyang Van. At happy birthday pa kay General Alfred Corpus. At siyempre, binabati ang aking ninang na taga-Globe. Ayan, si Yoli Crisanto Ayala de Sobel. Happy birthday, Ma'am Yoli. At si Atty. Bagsi Bugay. At Atty. Bagsi, alaba tayo dyan. Si ating Colonel Blue Bruno. Parang Alden Alag ng People's Journal na nasa Romblon ngayon. At si Yusek Rex Esto Perez. Happy birthday! At Noble Gary Pal. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Aba, lumalakas yata ang ating piso ngayon, Miss Wina. Dahil kahapon ay 57 pesos and 18 centavos ang palitan ng dolar. Ngayon naman ay nagsara sa 56 pesos and 91 centavos. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Alam ko damdahin bayan. Ako po si Deo Makalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito po si Vino Pearl Hesoro. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, 5:06.